Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Welcome back once again to the third edition of the Local Interview. Mayong hapon sa tanan and welcome back to our radio program. Study. So I'm your host Gray, I'm Mikay. And I'm Jeff. and for this week's edition, let's talk about the three undergraduate programs of our newest college, which is the College of Computing and Informatics. So these three undergraduate programs are Bachelor of Science in Information Systems, Bachelor of Science in Computer Science, and Bachelor of Science in Information Technology. So, gamay lang natin nga recap ng aton niya istoryahan last week, no? Naging kaupot natin diri si Dr. Tracy Tacuban, ang Dean sa College of Computing and Informatics, kag si Dr. Nate Morens Franco, ang aton niya coordinator sa graduate program. Subong niya, pag-istoryahan natin, no? Balisor diri kagina, no? Pag-istoryahan natin ang tatlo ka program under sa College of Computing and Informatics. Nakag sa aton subong, maupod natin subong ang tatlo ka head sa mga programs ninyo sa mga courses ni kadang mga mga in demand ng mga careers pag sa ini nga mga fields na. So sit back and relax, and we will come back after this short break. Welcome back once again to the third edition of the Local Interview. Alas tres na! Magpamati na sa Hello, ECFU! ginadulong sa inyo sa Public Information and Communications Office sa Iloilo Science and Technology University. Hello, ECFU! Diri lang sa DYLL 585 kag sa ECFU Public Information Office Facebook page. Alas 3 tugtog alas 4 sang hapon, Martes tugtog Biyernes. Featuring Ladies First, isa ka weekly magazine show on women, lifestyle, health, kag madamo pa. Kag sa kamartes tupod kay Lucille Haspe, kag Jovette Amy Arceta. Real Talk, ibaluon ang mga programa, proyekto, academic programs, and university policies upod kay Dr. Heinz B. Gumakil and Institute President Dr. Gabriel M. Salistri Jr. sa tag sa Kamiyerkules. Study Bright, ang programa nga gindisenyo para sa mga estudyante. May talent ka man o wala, magpamati na para hindi ka maunhi sa Study Break. Ginadulong sa inyo ni Gray Habaradas kag ni Jeff Sustituido, tag sa Pawedes. Level Up, ang programa ang magdala sa inyo sa nagkalain-lain na parte sa kalibutan kung sabihin ng Institute may global collaboration sa international advancement. Kag sa tag sa Kabernes, ugtanta si Miss Lida Napone kag Dr. Heinz B. Gumakil. Don't miss it! Your afternoons just got smarter. Whether on air, Or online, stay informed inspired. And connected. Nakabakal ka na bala sang imo PE uniform? Kung wala pa, magkadto na sa ECETU Integrated Income Resource Generation Program Store.
Nahamtang sa kilid sang Isa Q sa Dalan Burgos, La Paz. Sa IIRJP store, mahimo man ka pumakabakal sang tela para sa Isa Q uniform, ID lace, university t-shirt, kag mga souvenir items sa presyo nga barato. So ano pang ginahulat mo? Bakal na! Nabudlayan ka pala magita sa venue para sa inyong event? Ang Iloilo Science and Technology University nagaparenta sa venues para sa conference, seminars, review centers, livelihood trainings, kag iban pa. Magkadto lang sa office sa Industrial Linkages Development Office for Reservation nga nahamtang sa second floor sa Student Services Building kag pangitaan lang si Mr. Francis Fritz S. Portulo, ang project manager sa rental services o si Miss Jane Zaragoza. O kung magtawag lang sa telephone number 033-3207-190 local 292. Philippine Standard Time now, it's 3:18 in the afternoon. So welcome back to our segment, Study Break, no? And alright, sa first up natin, makaupo natin ang Department Head sang BS Computer Science. Sir, please introduce yourself. Well, mayong hapon sa inyo, mayong hapon sa tanan, especially sa aton mga tagapalamati sa kahanginan, no? So I'm Mr. Ernest Andre Sintina, currently the head of the Computer Science Department under the College of Computing and Informatics. Mayong hapon sa liwat. Okay, mahayong hapon, Sir Ernest, no? Pagkasugudan natin ang mga pamangkot sa computer science. Ano gid pala, sir, in pinaka-simplest form ang computer science. So, ano ang mga matunan dire sa ating mga estudyante? Well, basically, pagambal natin computer science, amo ni ang pagtulunan nga paano natin intindihon ang pagtrabaho sa computer. And we design programs nga hindi lang niya magamit computer, kundi we design programs and systems nga magamit gidya sang adlaw-adlaw sang tawo. At the same time, inabilang masiling naton nga nagasabat gidya sang real world problems. So amo na pagambal naton nga computer science. That's it. Okay. So concrete sang example ni sir, no? So what are the kinds of projects, no, or systems aside sa mga computer, no, nga build sa mga students by the time na mag-graduate na sila? Well, actually, pag mag-graduate ang aton ng mga estudyante sa aton na CS program, nakaubra na sila sang mga pasiling naton nga mga real working systems. Hindi lang nga mga school exercises, no? For example, ga-output na din sila sa actual nga mga mobile applications, web applications. Ang kinalain lang is when you talk about computer science, ini nga mga mobile applications, they are employing actually algorithms. So sa ating mga tagpalamati, probably hindi ka mo familiar din sa algorithms. Pero amo na ang mga gina-integrate natin sa system, no? They are utilizing nowadays ang sikat na natawag natin bilang artificial intelligence. Yes. No? So pangambal natin nga mga system or mobile application, as I've said earlier, mga real world problems ang ginatagaan natin solusyon. Now, for example, may ara na kita nga is one of the outputs ang aton bata sa pag-graduate nila, may mga mobile application na picturean mo lang niya ang panit sang tao, ma-determine mo kung anong disease may ara siya. Pwede man natin ma-apply gani na picturean mo lang ang isa ka prutas. For example, may ara sa aton former comsci student, ang guyabano ang prutas ng guyabano, picturean mo lang ma-determine na through image processing kung ano ang mga
possible nga sakit may ara ang prutas nga na. So dira mo gid makita nga very helpful no kag mga real world applications gid ya. May ara man gani isa ka output nga naga-address sa may mga disability, may mga colorblind, nga kung may problem sila, let's say for example, may mga driver kita nga may mga colorblind, may mga application kita nga nahimo na makabulig sa ila identify through mga colors ng traffic lights. So they are assisting through mobile application, they are assisting sa aton nga mga real person kag real problems nga ginatagaan naton solution. So that's it. Okay. So, ka-amazing sa, sa computer science natin, sir. No? So, makadto, subong sa curriculum. So, sa curriculum natin, sir, ano ang mga major natin yung mga subjects, no, nga pagkatunan sa mga estudyante kung ma-enroll sila sa computer science. Can you walk us through from, let's say, first year to fourth year natin? Timing it. Oo, timing it actually. Kay bago lang kita man katapos ang aton curriculum review. No? Kay na lang gid. So, very refreshing. Kag pagambal natin nga daan nga curriculum, first is may ginaangkoran kita nga CHED Memorandum Order, no? Pero ina mga basic na siya. Ang kanami lang nga sa aton, kay may ginadugang kita aside sa aton nga mga required courses no, or subjects na tawag na sa naton under the CHED Memorandum Order o kung tawag natin na CMO, may track kita and later on will be mentioning that, no? Kag umpisa pa lang sa first year, siyempre parang mo first year, dira na ang aton nga tawag ng mga foundational courses or subject. No, naton anila basic programming, introduction to computing, no? So, basic mathematics for computing and digital logic. So, dira ginaton-an nila paano nag-work ang computer. They are also thinking logically and systematically. Pag-abot natin second year, diri na sila mga estudyante natin sa computer science, amat-amat na sunod sa ginatawag natin na core subjects, no? Core computer science nga mga subject. May ara kita ginatawag na data structures and algorithms. Ara man dira ang aton natawag na object-oriented programming. May mga database systems kita dira, computer organization and architecture. No? So, at this stage, ang mga kabataan natin, amat-amat na nag-code ya, no? Sa complex programs, na dira makita nila how software no mag-build sa software na structured lang at optimized. Sa third year, diri ma-focus na sa ginatawag natin na systems and specialization. Ara dirang operating system, software engineering, web and mobile development, mga networks, and even cyber security. Ginatakil na dira. And by the way, when we talk about cybersecurity, hindi man sa pagtinikal mga abyan, no? Ang isat yung program sa computer science, salamat, no? Kay nangin, nangin sa the whole region 6, no? Dala dira ang mga eskwelahan and other universities sa Negros Island region. Nang Grand Slam kita, no? Sa Hack for Good nga competition, sa ginatawag natin DICT. No, so for 3 consecutive years, base ganun din na kanila ni pagpa-intrahon. So, amo na natin nga program, no, when we talk about cyber security. So, sa third year, amo na dira na sila amat nga nag-aubra sila together with their groups, no, in building larger and real-world systems. And then sa fourth year nila, amo na ng application sa tanan nila nga natun-an na by that time, they will finish their thesis project. No? Kag ini nga thesis project, ang problem ni nila in partnership gid sa mga exist na mga kumpanya or sa industry kag mga real clients. And at the same time, dira sila undergo man offer man dira naton ang ginatawag naton lang SIP, no, ang student internship program o kung OJT sa naton nga tinaga, no? Na ara actual ginaya nga training, no, makita nila actual sa company, no? So by graduation,
kompleto ilang pag-eskwela na, they can already complete their journey from learning the basics, the building system, to solving real problems. So, makambal kita that our students in computer science, they are well prepared for employment. Yes, and for further studies later on, kung gusto nila mag-eskwela pagid for the master's and doctoral degrees, no? So, that's it. So, no, sa grabe nga mga istorya ni Sir, no? Sa career-wise, no? Nahibaluan naton or na ipang istorya ni Sir na ipang bali Sir nga mga algorithms, nga mga sa cybersecurity, mga gaobra sa mga OS, and some other terms nga hindi gawa common sa mga usual nga ginaobra, no? So, kung ibutan ta after nila graduate, okay, because there are terms, there are studies, ang gina-study nila is uncommon. Well, common siya sa tech world, pero if sa usual nga mga uncommon because computer science. So, anong mga typical jobs after computer science graduate, no? And let's talk about real numbers. Para mag-get sa mga tao, no? Ano usual nga mga salary range sa mga computer science graduates? Kag ano ang ilang typical ano ang matupan nila mga typical jobs? Well, mga graduate natin sa computer science, damo gid, no? Mga exciting nga mga trabaho actually pag-ara ka sa sina ka field. Now, for example, pwede sila maging software developer or software engineer. Nag-build sila sa mga application systems, software solution sa mga companies nga ila pwede obrahan. No, pwede sila maging web or mobile developer, no? Mga websites, mobile applications, nga pwede ginagamit gid ya, no? Sa aton nga mga adlaw-adlaw nga mga tawo nga pwede gid gamiton nga mga napuslanon sa ilang adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. No? Yes, so pwede man data analyst, data engineer, cybersecurity analyst, no? Now, when we talk about the numbers, pag ikaw fresh graduate sa ComSci, usually, ang imo sa entry level, maging junior developer o programmer ka, dira ga-range 20K to 30K a month, no? 20,000 to 30,000 a month. No? Sometimes, mas mataas pa, depende sa skill, no? So, amo na ang kanami sa atin nga possible nga results ang program natin diri. Okay. Okay. Sige, sir. No? So, siguro, kada mo nakita na batian about sa computer science natin, no? So, mag-proceed kita sa mga students natin, sir, no? So, ang mga damo, gatalamati, so, mga high school students, nga mga senior high. So, kalabanan sa ila, sir, nag-worry sila about sa math kag programming kay do mo ginadaan sa mo last time man ako mabot nila ang computer ko pero math na nagali kag programming so ano gid pala sir ka budlay sa ang computer science as amo na ang notion no sa mga kabataan natin computer science ni pero damo-damo ni sang math kag programming so ano pala sir ang dapat i-prepare sa mga estudyante especially ang mga gusto nga magsulod sa computer science naton. Well, you mentioned math, actually, that's true, no? Nga, ang field sa computer science involves sa mathematics, no? Kaya kung sa aton, alay gina ang ComSci, kag ang math, no? At the same time, ang programming, pero hindi mo na yung dokulbaan kagid, no? Masiling mo yung dokulbaan, kaya kung mag-enroll ka, no? In terms of mathematics, wala man tayo focus good always sa calculus, no? Although may subject na sila nga differential kag integral calculus, may mga advanced statistics na sila. Pero part lang na yan. No, hindi na yan muna perming ginausap nila adlaw-adlaw. No, what's important is ang logical thinking sang kabataan. No, na they are understanding patterns, sequences, and how they could break problems into steps, no, or smaller problems. Amo na diyang math. And when you talk about programming, on the other hand, hindi man na sila nga pagsulod mo, sagad ka na nga mag-program, no? Although may mga kabataan kita nga mga advanced na, no? Kahit sa ila pa lang nga daan nga strand during their senior high school,
may mga bata yan nga interest gid nila, they are self learning, they are self-taught, kaya interest gid nila mo. So, but basically, when we talk about programming, it is a skill that is learned gradually. No? Amat-amat, wala yan na nag-expect na pagsunod mo. Eksperto ka na dayon sa nga field, sagad ka na mag-program. No? Ang pinataan lang yun sinadiraya is ang mindset la na mangin prepared ka kag inatanan manageable Yeah. no nga ready sila nga mag-practice regularly kabalo sila magpamangkot no hindi na yan nga immediate tanan kundi ang importante is consistent ka na mag-learn kada i-manage ang mga bagay na pwede mo ma-encounter and consistency matters more than masiling natin more than the talent itself. Yes, That's it. sir. Oo. So, the skills. Sa skills ang computer science na ang nakita ang pinakagid ka required is programming skills sa computer science, sir, no? And sa programming skills, ano ba ang dapat nila mahibuluan and what are these languages relevant sa industry, no? Sa subong nga industry? Well, amo gid man na iya ang reality. Actually aton nga mga students damo gina sila programming languages nga matun-an samtang ari sila sa aton nga program, no. The goal is hindi lang nila nga ma-memorize isa lang ka language kundi maintindihan nila ang pinaka-basic kag ang ano gid ang framework on programming in general. No, start na sila foundational ang introductory natin, no, ang C language. Yeah. No, nga makita nila they will understand the logic, the problem solving, and how programs are structured. And as they progress, no, sunod sila, they learn Java or C++ for object-oriented programming. No, kaya muna kalaganan naman ginagamit, no, even sa mga larger systems. And kung ara ka naman sa web-based ka naman, you have HTML, mga CSS, no, JavaScript for web technologies, no? And they're very relevant sa industry, no? In fact, makambal kita nga ang aton nga mga ginapun-an sa klase is actually ang mga ginagamit na sa mga kumpanya subong, no? So, that's why nga bisan sa mga startups naton, may mga graduates kita nga they are already CEOs ang ilang nga mga startup companies, no? Kaya actual gid ya kung anong ginagamit sa industry. Amo gid yang ginatudlo ang ginagamit naton nga mga tools sa klase, no? Yeah. So dira mo gid makita even in government offices and even in international firms makambal kita nga ga-adapt kita. Yeah. That's it. So sa sa FYI lang, no? When we talk about programming languages, hindi ni siya language sa world, no? Like French or English, no? We are talking about computer languages, no? Sige, sir. So, tsaktagin mo na, sir, no? May kinangalan natin maintindihan ang core. Kaya para maski ano na lang ang languages later on, no? Matunan na siya natin. Yeah. Sige, sir, kanina, sa gasugod kita, no, na-mention mo ang track or specialization. So, pwede mo kami, sir, ma-istoryahan kung ano ang track under sa computer science natin. Right. So, actually, ang ating computer science as a program, currently, may ara siya animation track. Kag ang ginatawag natin bilang data science, no? And dira makita natin pagandang natin doon mga estudyante yung mahilig sa art mo. Yeah. May profile natin ng mga kabataan bilang they are creative. Yeah. No? So dira mo may ara yung naga-interest na palambal mo actually may ara gid ya kabataan nga do dira gid sila inclined, no, sa sina nga track. So makambal kita nga pwede gid sila mag-building sa sina nga specialization. And then also mayara kita ang ginatawag nga data science track. Daan mo ni sila masiling natin bilang daw intertwined gid into our program sa computer science. And actually ara sa aton strategic planning,
that we are planning to offer, no? Bachelor of Science in Data Science, probably a couple of years from now. So may committee kita dira nga gin-assign para nga ma-set up kag ma-plaster nga maka-offer kita sina, no? Hopefully, no, couple of years from now offer kita sina dira, no? So amo ni aton nga mga track nga pwede mara man nga track later on ang IS kag IT, no, maka-discuss man sina. Pero sa atin niya sa computer science amo na, no, may animation track kita kag ang data science track, no, amo na mga machine learning concept naton, ginaton ano mga predictive models. So mga kabataan naman niya amo naman nga huyog kag masiling natin amo ni later on ang in demand sa industry, no. So last question, sir, no? What's one thing about computer science nga dapat mahibaluan sa mga tao or sa mga galantaw sa buong sa aton, gapamati, na usually hindi nila mabalaan. So gusto, yung mga surprising fact nila, mga like, mga myth sang kumsay, mga for example, kung kumsay ka, dapat sagan ka sa math, or amo na mga sample ng myth, no? So, tuod na, no, amo na mga common misconception natin, no, kapag ambal mo sa computer science. Actually, hindi na-realize ang tao nito about computer science is not actually about computers itself, no? But the people and the problems, amo na dapat ang mga mindset natin, people and problems. Behind every application, behind every system or technology is a human problem that needs solution. Amo na dapat ang mga thinking nga inablang ang program mo, ang thinking mo, ang mindset mo, paano mo mapahapos ang isa ka obra, paano mapadasig ang isa ka serbisyo, paano mo more maging accessible ang mga information. No, sa muna nga dapat ang kaminsaron, hindi niyang mga siling natin nga mga misconception na parang mo budlay, hindi, kundi makahatag kita sa solusyon sa ginatawag natin real world problems through our developed mobile application kag mga web apps natin. No, that's it. So, salamat, Sir Ernest. Ako lang tawon mo, bilang pamatian lang natin, no? Dumayin ball ko liwat. Ito ka. Exciting. Para to ginalook forward sa mga kabataan na ano. So, Sir Ernest, thank you again sa paghatag sa amin sa paathag kung ano ni si computer science natin. So, Philippine Standard Time, it's 3:39 in the afternoon. So, let's take a break muna and magabalik kita dugay-dugay. Ato naman sulayahon ang the right hand man sa atong US College Associate Dean. So, dugay-dugay. So, stay tuned. Thank you, sir. Thank you. Alas tres na! Magpamati na sa Hello, ECFU! Ginadulong sa inyo sa Public Information and Communications Office sa Iloilo Science and Technology University. Hello, ECFU! Dili lang sa DYLL 585 kag sa ECFU Public Information Office Facebook page. Alas 3 tubtob alas 4 sang hapon. Martes tubtob Biyernes. Featuring Ladies First, isa ka weekly magazine show on women, lifestyle, health, kag madamo pa. Tagsa ka Martes upod kay Lucine Haspe kag Jovet Amy Arceta. Real Talk, ibaluon ang mga programa, proyekto, academic programs, and university policies upod kay Dr. Heinz B. Gumakil and ECFU President Dr. Gabriel M. Salistri Jr. sa Tagsa ka Miyerkules. Study Break, ang programa nga gindisenyo para sa mga estudyante. May talent ka man o wala, magpamati na para hindi ka maulhi sa Study Break. Ginadulong sa inyo ni Greha Baradas kag ni Jeff Sustupido, Tagsa ka Webes. Level Up, ang programa nga magdala sa inyo sa nagkalain-lain nga parte sa kalibutan kung sabihin ng ECFU may global collaboration sa international advancements. Kag sa Tagsa ka Biyernes, ugkanta si Miss Frida Napone kag Dr. Heinz B. Gumakil. Don't miss it! Your afternoons just got smarter. Whether on air Or online, stay informed inspired, and connected.
Attention, ASAT University graduating students. The ASAT University Registrar is still accepting application for graduation. For those who have not yet submitted their application this second semester, academic year 2025-2026, you can still submit until January 31 at the office of the University Registrar, second floor, Student Services Building. Don't miss this important step toward your graduation. Submit your application now. So time check, it's 3:43 p.m. and welcome back to Study Break. And now let's talk about information system. But before that, just a heads up, no, unfortunately, ang aton nga department head and associate din sa CCI is unable to join us due to unforeseen circumstances. So instead, we have the representative of the information system. Ang aton nga department head sa information system naton daw alang-alang ko ng tigog na sobrahan guro sa Christmas party sa December, no? So, how can you introduce us? Can you introduce yourself, please? So, good afternoon to everyone, especially to the viewers of Radyo Pilipinas, Radyo Publico. So, I'm Christine Jamela Balsado and a faculty of Information System Department from the College of Computing and Informatics. Thank you, ma'am. Thank you for joining us. So, biskan napilitan ka lang. Salamat din sa pagkakita mo sa amin. So, ma'am, information systems. Like it's like a bridge between business and technology, di ba? So, pwede mo ma-explain sa amin ano exactly ang purpose niya? Okay, so information system applies computing principles directly to business processes and organizational needs. No? So, purpose niya, balance between the business value and the innovative solution, no, with the aid and or with the help of technology. Okay. So, balance siya. So, may business ka, then you have the of technology. So, for example, the Airbnb, no? So, ang notion natin is don't talk to strangers. But now, that app, no, nakabulig sa aton, especially sa mga small business nga maka-income sila, no, with kita kadaan sa Pilipinas, Damo Festival. So, maka-help ginayon sa mga tourists, especially local tourists sa aton. Okay? So, as a, doon na siya, the disruptor. So interesting, no? So it's a bridge between technology, innovation technology, and the business. So what makes an IS graduate unique? So the naging edge sa balasang business kayo because technology, the innovate ng technology ta, then dapat maglagas man ang business ta, dapat maging i-apply or i-implement ang technology sa business. So, what makes an IS graduate unique? Okay, so compared to business majors, now IS graduates understand technology systems and how they enable business strategies. So, kung sa mga management ka, damdamo na sila natunan kung ano ang mga strategy nila. So, IS, no, maka-help man sila sa pag-uras ng system nila, and they mix that to translate the business requirements into workable technology solutions, no, for that business. So, according sa mo, ma'am, workable technology solutions. Can you give us an example of real-world scenarios where IES professionals help those businesses? Okay, so, for example, no, ang isa ka pinakadako ng mga ginagamit na ito nga app is Facebook. So, may mga kilala ko nga mga SME sa aton nga ginagamit nila, for example, ang live selling. No? To market. So, maski gamay ka lang dako man or small business, so,
gano'n sila, ginagamit na nila. So, sa una, wala isang job na influencer. Yeah. Diba? Yeah. So, subong may harap na job na influencer. Influencer, Okay. content creators. Oo, creators. No, Yeah. Mami, you have content. Kasi natin no, bro, no? Yeah. Naging content creators ka. So sa IS, before sila naging influencers, do mga trends subong ng mga jobs nga sa una wala pa. Sa pagiging IS, no, information system, what subjects will you study or ano gina-studyan nila? And sa mga mga business-minded ng mga students, biskan after graduate na ng mga IS, paano nila balance or how do you balance the business course with the technological courses? Okay, so similar with IT and CS. So we have common the programming, no, with the HCI, the human computer interaction, information management and system analysis design. But no, ang kinalain pagidya sa IS may mga business courses like technopreneurship, no, manang dara magid na lantaw ang imo nga ginaobra may business value gid man bala or ma-adapt sang ina nga mga business. We have also the organizational management, business processes, and organizational strategy. So this balance, now the students learn how both systems are built and used in the real world. So, the business bridge to technology. So, in that case, ma'am, ang aton Quadra TBI, bala, Yes. related di siya gali sa course na information Yes. systems. Mm. So, both students both interested in tech and businesses. Mm-mm. So, paano mo ma-explain sa man nga IS ang perfect fit with sila? So, ang notion to bless na una nga namigidya kon ara ka sa opisina go-work. Empleyado ka. So, Quadra TBI, no? So, it's good now that the ISAT University nga may program sina because ang ano gid is you have to be a startup founders. So, again, disruptor, kaya mga young mga Gen Z, no? So, mangin ano na sila at the young age, they can be a startup founders and mangin business-minded. So, hindi sila ko yan, mangin mag-ubra business because ara ang technology. That's true, no? So, just an explanatory sa tanan. It's not just information system students ang naka-obra sini. So, it's either you're a bachelor of entrepreneur courses. Yes, Ano? yes. So, you can go to Quadra TBI. And Quadra TBI would help you start up your business. So, Sir Jeff, what do you think are the career paths or ma'am, no? Kung anong career paths ng IS tabi pagka-graduate nila? Okay, so ara na siya sa aton nga mga job description ng ginahatag sa school sa brochure, no? And usually we encourage kids sa mga students, no? Kaya kami yung pinakagamay na application during mag-application. So I think this is the time, no, to really market, no, the BS Information System. But in terms of that, no, so damadamo sang pwede, no? So we have your system analyst, business analyst, IT project manager, no, data analyst, no, hindi ka man pwede ka put up lang sa iyong business if wala ka sang baseline, no, or grassroots, no, kung ano na ang problem. You have to be also our IT consultant, information system managers, and again, you can be a startup founders. Job description na yung IS. Bigatin. So we have system analyst, mga other and IT consultants and others no nga mga hindi ko makita na dito sa usual miskan sa Iloilo City, di ba kumbaga kumambal ka IT consultant or business analyst so panulok na sa tao si mo gabi siya kayo idea yung list sa job description so nami gali kung amo na nimo nga ano but just to clear it's not just IS lang actually the 3 courses that we have 3 undergraduate programs we can become also an IT analyst even IT graduates or computer science graduates na so sa mga pang statement ng mga job roles o mga ano nilang mga roles no after graduation usually ano ilang salary range no
quick quote, anong nila, starting salary and the potential growth as an after graduate and as mga roles ng pambago. Okay na. So, actually, no, ang information system careers tends to be competitive. No? So in the field of technology, no, so entry-level salaries can vary in a region or a company, but usually the IS roles starts in a mid-range, no, tech salaries, no, and mga dagko manangila nga, no, kay na-include ikaw sa mga managerial level. Oo. So, makabal ka managerial level, so it pulls decision making. So, hindi na biro ang kay management and technology ang hindi mo ginabalance. So, ang bala, you're part of the top management, di ba lang? Ibig kan sa word ka lang ng IT consultant, alam mo yung important. Hindi ka maging consult. Ikaw gusto yung magalingon. So, ma'am, what do you think is the biggest misconception about IS? So, ang conception lang nila is usually, hindi siya gagamit sa technology, no? Kay lesser tech kuno hambal nila. Pero actually, gina sa fundamentals of information system, ano ang components ng isa ka IS? So, halimbawa ni sila, you have to be, may knowledge ikaw sa hardware, sa software, sa database, no? Sa network, no? Kag sa especially the people. Yeah. So, mga daan information system. Oo. Actually, kung pinakaano sila dahil isang policy making eh. Oo. Though, mga sunod, mga information management. Yes. So, kung hindi ka deeply nga knowledgeable sa mga technology, nag-work sa sinang company, so hindi ka man kaobra sa mga policies and guidelines how to use that. So, may idea na kamo kung ano bigyan ko ng job description. So, according to kamay ko naman ng role, is base gusto nyo mag-apply. Dami pa kayo bakante. So, ma'am, thank you bit for your time, ma'am Quintin. When time check, it's 3:54 p.m. So, when we come back, we'll do a short recap of what we discussed today. Stay tuned. Alas-tres na! Magpamati na sa Hello, ECFU! Ginadulong sa inyo sa Public Information and Communications Office sa Iloilo Science and Technology University. Hello, ECFU! Dili lang sa DYLL 585 kag sa ECFU Public Information Office Facebook page. Alas-3 tubtob alas-4 sang hapon. Martes tubtob Biyernes. Featuring Ladies First, isa ka weekly magazine show on women, lifestyle, health, kag madamo pa. Tag sa Kamartes upod kay Lucine Haspe, kag Jobet Amy Arceta. Real Talk, ibaluon ng mga programa, proyekto, academic programs, and university policies upod kay Dr. Heinz B. Gumakil and ECFU President Dr. Gabriel M. Salistri Jr. sa tag sa Kamiyerkules. Study Bright, ang programa nga gindisenyo para sa mga estudyante. May talent ka man o wala, magpamati na para hindi ka maunhisa. Study Break, ginadulong sa inyo ni Greha Baradas kag ni Jeff Sustituido, tag sa Pawedes. Level Up, ang programa nga magdala sa inyo sa nagkalain-laing nga parte sa kalibutan kung sabihin ng ECFU may global collaboration sa international advancement. Kag sa tag sa Pawedes, ugtanta si Miss Pisa Napone kag Dr. Heinz B. Gumakil. Don't miss it! Your afternoons just got smarter. Whether on air Or online, stay informed inspired, and connected. Attention, ESAT University graduating students. The ESAT University Registrar is still accepting applications for graduation. For those who have not yet submitted their application this second semester, academic year 2025-2026, you can still submit until January 31 at the office of the University Registrar, second floor, Student Services Building. Don't miss this important step toward your graduation. Submit your application now. Nakabakal ka na pala sa imo PE uniform?
Kung wala pa, magkadto na sa ISATU Integrated Income Resource Generation Program Store na hambang sa kilid sa ISATU sa Dalan Burgos, La Paz. Sa IIRGP Store, mahimo man ka makamakal sa tela para sa ISATU uniform, ID lace, university t-shirt, kag mga souvenir items sa presyo na barato. So ano ba kinahulat mo? Baka na! Welcome back to Study Break. So now let's hear from our PICO College Coordinator, Ma'am Michelle, for our recap today. Ayong hapon ulit, no? So for a short recap sa aton maging istoryahan diri subong hapon, no? May tatlo kita ka programs under sa College of Computing and Informatics. Kag meron kita sang Homsay, sila niya nag-build sa software and technology. Ang aton niya IT, sila niya nag-run kag nag-fix sa aton niya technology. Kag ang aton niya IS. So basically, ang aton niya technology ginagamit nila para bridge between the business kag ang aton yung people to decide on a certain context. So, salamat gid sa baton sa invitation namon sa amon nga mga resource speakers kay Ma'am Tintin kag kay Sir Ernest. So, before kita mag-officially end, ginatamyaw gali namo ng the man behind JJ Expo, si John Joseph Tabladillo of Quadra TV. Ay, actually, message sa akon para i-shout out sa kuno. Tapos, ang pinaka-importante nga, Jeff, Happy birthday! Birthday ka sa amon, galing nga birthday girl sa Pico na PICO, si Ma'am Lucelle Haspe. Happy birthday, Ma'am! Happy birthday, Ma'am! Then, ginapantamyaw nato ng mga galanta sa aton sa subong hapon sa Facebook Live sa ISAT University Public Information Office and sa DYLL 585, no? Radyo Pilipinas, Iloilo City. Sige, pwede na lang ako start ka plug, no? Kay may upcoming kaming event there is sa College of Computing and Informatics, no? May CCI days kami. This will be on February 26, 27, and 28. So, gina-invite ginamon ang mga alumni kag ang mga stakeholders naton nga magtambo sa first ever college days namon sa CCI. So, dala naman taturo, no? Yes! CCI na mga sa graduate, no? Then, shout out sa mga galanta malaliwat sa UQAC, si Ma'am Julia, no? Kahit si sa mga mga offices. Sparkle din matano na rin ba Julia? Pero may feelings, wala ka doon lang po. Headline na. Siguro, sir, i-plug ko na lang also, no? Kung sa mga diplomatic, ang mga kabataan, kung mga parents, no, paano natin ma-reach ang amon nga college. Located lang kami diri sa may new site. Lapit lang kami sa guard. Wala kami sa College of Computing and Informatics, ang College of Engineering, ang CIT building. Kaya pwede mo kami nila ma-check over sa Facebook. So, meron kami Facebook, ISATU, College of Computing and Informatics. Or pwede mo sila makatawag sa 320-7190, local 136. Thank you, Ma'am Mitch. So, Sir Jeff? So, thank you everyone. Thank you for listening and thank you for watching us on ISATU Facebook page ng ISATU Public Information Office and DYLL 585, Radio Pilipinas, Iloilo, and sa aton, no, sa presidente sang ISAT University, si Dr. Gabriel M. Salisi Jr., sa aton apat ka Vice President, and Campus Administrator, the ADCO, faculty, staff, alumni, and kay Sir Dr. Heinz B. Gamakel, no, so, Director sang PICO. Thank you, everyone, and sa mga students man thank you. Then, madaming salamat sa pagpamati, and I hope you can join us again next time. So, this has been your host. I'm Gray. I'm Mikay. And I'm Jeff. And this is Study Break. Bye. See you next week.
inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo